Hello mga stories, welcome back sa ating content. So, mag-react tayo at maging aware tayo sa must be aware lalo sa mga yung medyo mapa-small o big content creators. Kasi once, katulad yung sinabi ko noon pa na once na expose tayo sa internet, ito ang internet kasi wala sinasamba. Katulad nito na alam mo yung parang pinakita mo lang sa isang bagay, for example, itong bagay na to, for example, ito, mga ganitong bagay. Tapos, lalagay na lang sa for sale, itong cellphone na hindi naman, dapat, lalagay. Tapos, ang ending, nagulat ka lang na, ay, ito, si Marky, manloloko, scammer yan, ganito, ganyan. Well, mag-ingat kayo sa mga ganito, ha, na especially sa mga social medias, like, hindi lang TikTok to, hindi, mapa Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, so far, so forth, any kind of social medias man yan. So, papakita ko sa inyo, ito yung medyo na-biktima ito si Teacher Weng, na, alam mo kung tutusin, magagrab din itong ng isang video na to at i-re-upload tapos lalagyan yung parang amount pero for sale, cash on delivery, pero ang ending may scam yung ibang customer. So parang pina-point out si teacher yung parang naging scammer. So ingat lang kayo dito, no. This is a good example na medyo siya na parang ito yung magiging good example, maging aware tayo dito, no? So ito, pakinggan natin, panoorin natin ito galing to kay Teacher Weng. Ma'am, hello, sa po sa inyo. Tuloy, ito na. So ito na nga, may nagko-complain sa akin kasi meron daw akong pin-remote na rice cooker. Pero hindi ito ang dumating. Oo, hindi ito yung dumating. Tanggap niya. So maraming plastic, tsaka ewan ko ano yung 4 na yan. Okay, so ako nga yung nasa video na yan, pero ito ang problema. Tingnan nyo kung anong naging problema nyo. Nakikita nyo ba yung nasa baba? Nakita nyo? Hindi ko page yan. Teka, lalakihan natin. O ayan, kita nyo ba? Teacher Weng ba ang pangalan yan? Mukha namang hindi. Okay. Kanina, may napansin kayo yung puro plastic at saka yung parang 4 na kulay blue. Hindi ko alam kung ano yun. Hindi ko alam anong parang kulay blue yan. Either parang plastic na na parang plastic siya na yung 4 na na kulay blue yun. Hindi ko alam kung plastic ba yan o parang lang, di ba? This is a perfect example na parang ito na, dami nag-complain, ganito, ganyan. Yun nga, first of all, yan, katulad ni Ma'am Weng. Sinabi niya, first of all, bago kayo, na bumili sa ganitong, make sure na, kung may mga na legit, check nyo muna yung reviews. Check nyo muna kung legit ba yan o verified ba yan o or ito ba certified ba ito sa sa mga for example dito na flagship, kumbaga yung flagship malls ba ito, flagship accounts ba ito. Make sure, kailangan maging aware tayo sa pinagbibili na, lalo na sa online. Okay? Ito, di ba? Yan, ito si Teacher Weng, na biktima siya sa video grabbing. Tapos nire-upload sa ibang account na nire-upload, di ba? This is way nakakatakot talaga. So, tuloy natin ito. Tuloy. So, ano yung nangyari? Kinuha niya yung video ko, in-upload niya sa page niya. Natural lang yung makikita mo. Hindi mo chinek muna kasi kung ako nga ba talaga yan. Oo nga hindi kayo nag-check Oo. Hindi kayo nag-check. Sino man yung itong
Yan ang mahirap diyan eh. Parang nakikita natin is good to, parang nakikita mo, porkit may si Teacher Weng isang content creator, na teacher na nga, content creator na, parang nagpagkatiwalaan pa. Which is very, very wrong yun. Oo. Sana, dapat kasi hindi natin masisisi sa ibang tao na kung ano nakikita na, nagiging too good to be true sa mga, nakikita niya sa social media. Okay. Ito pala, nagbibenta pala ito tinman mo yung ganito, ganyan. Probably natin, ang ending, naloko ka. Kaya ang nangyayari dyan is parang, na nagko-complain yan si Meg, which is, hindi ka na nagtitingin. Hindi ka hindi ka nagtitingin, hindi ka na nagdo-double check. Ayan ang nangyayari. Naloko ka. Well, hindi ka na, wala na nga siyang kinalaman dito. Even ako, sabi natin, ako, wala rin akong kilalaman dyan. Even sa iba sa mga content creators na minsan ginagamit sa mga mukha namin o mukha ng ibang content creators na minsan ginagamit siya para panloko sa mga ibang tao. Mahiya naman kayo, hayop kayo, di ba? Yan, tuloy-tuloy natin. Imagine, mas marami pa siyang views kaysa dun sa video ko. Kaya nagtataka ako, paano nangyari na may bumili doon sa link ko nang walang nag-a-appear doon sa Shopee? Kasi kapag bumili ka doon sa link ko dito sa Facebook, makikita ko yan sa Shopee o kaya sa TikTok kung merong bumili. Yun nga yung hirap dyan eh. Alam mo, minsan kasi sa Facebook, imbes na yung sa yung picture, no? Pag click mo, direct ka sa sa Shopee. Hayop kayo eh. Ginagamit niya para kada click meron siyang pagkikitaan nyo. Ginagawa niyong affiliate, yung link niya, yun eh, affiliate yun eh. Kaya much better na tinitignan ko muna pag o kaya pagka-click ko, close ko agad. Kaya minsan nabibit ko ako sa mga affiliate links ninyo eh. Nahayop kayo eh. Tuloy. Yung huling bumili sa akin sa TikTok, 15 days ago pa. Wala namang naging problema. So, ibig sabihin, ang may problema talaga dito ay ikaw. Oo. Ayan, yung nag-comment na yan sa kung ano-ano video ko. Yun na nga, bumili sila ng rice cooker pero hindi yun ang dumating. Wala akong kinalaman dyan. Sa susunod, sa link ko lang kayo mag-order. Link nyo. Yun lang. Link nyo. Sa mga ito. Hintayin nyo lang yung lalabas yung aking merch ko. Abang-abang nyo lang. Abutin nyo na lang paabutin nyo na lang 500 subscribers para ma-up ko to. Okay. So far, sa ngayon, hindi ko muna i-post man yan. Kasi, kailangan na requirement for that. Okay? So, 500 subscribers man yan. But the first 500. So, ngayon, as of recording, nasa 20 subscribers yan. Thank you, 20 subscribers sa na nakapagkatiwalaan nyo ako at naniniwala kayo sa mga contents ko for that. Naniniwala ako na mayroon kasing nagkakaroon ako ng hate comments, pagsabihan pa ako ng kalbo, kung kalbo man lang, or minsan masakit ang salita na sasabihin pa ako ng not pa. Wow. Hiyang ako sa iyo na may makapalang buhok mo. Diba? Yan lang ang masasabi ko mga stories. And ingat lang kayo. Ingat lang sa pagbibili nyo. Much better na mas recommended ako na sa physical stores na lang kayo bumili kaysa sa online store. Para mas safe naman talaga. Kasi ang pag physical stores kasi may guarantee kasi yan, may warranty. Okay. At saka on the spot, makikita nyo na
pwedeng yung i-testing yan right sa harapan ninyo. Di ba? Wala wala naman masamang bumili sa online. Pero mas mainam na have to double check yung pagbibili nyo kung legit ba yan yung account na yan, yung shop na yan, di ba? You have to double click yun. Wala akong sinabing na porkit na na yung mga accounts yun, may talagang hindi legit. Mas better na pagbibili kayo, check mo muna yung mga reviews. Minsan kasi, kung hindi reviews, dapat mga flagship na accounts. Like yung may mga verified check, ganito, ganyan, dulo lang kayo bumili. Okay. Tapos, check nyo muna yung mga na biktima, don't buy, is ganyan. Lang kayo, kayo din, huwag kayo magdalawang isip na huwag niyong bilhin doon. Okay? Yun, at saka ingat lang kayo, minsan kasi yung mga items yun, minsan sabi nyo, bakit mura dito? Magduda ka na doon yung bakit kasi mura. Yun, at saka, bakit, medyo may mahal ng konti or something like. Yun lang mga sorry, thank you and see you next video. Bye!